Sukot moments. Kamukha ba kita? Syempre hindi, di ba? Pero may ugali ka rin ba na maingay lang sa social media? Pero awkward sa totoong buhay? Mayayain kasi ako eh. Shy type person ako. Hindi ko ba alam kung bakit ganun? Okay naman ako dati. Pag sinabi mong sumayaw, sasayaw ako dati. May patwork pa ako nun, sabayan mo pa ng budots. Ay kainam. Pag sinabi mong kumanta, kakanta ako kahit wala ako sa tono. Ngayon tumanda na ako, iniiwasan ko na ngayon yung mga gantong bagay. Pero sabi nga ni Tito Pau, sukot o cringe sa English. Kasi yung mga awkward moments ngayon, nung bata pa tayo, sobrang nakakaya na ngayon pag naalala mo, lalo na kung kasintanda na kita. Yung gusto mo na lang mag-cry-cry sa gilid. Kaya simulan na natin ang kwento sa mga sukot moments na nangyari sa buhay ko. Sukot number 1, elevator. Baka akala mo ito yung video na mautot ka bigla sa elevator, tas maraming tao. Hindi ito yung video na yon. Sana ganun na lang yung nangyari eh. Ito yung isa sa pinakasukot na nangyari sa akin. Yung pinagtatrabahuan ko kasi is 8 minutes lang yung layo kung lalakarin. Kaya naglalakad ako papasok nung time na yon. Maganda yung araw na yon. Monday na Monday eh. After ng day off. Ay kainam. Pero hindi lahat ng maganda yung simula, maganda yung tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Nung nakarating na ako sa office namin, yun na. Pagpasok ko, okay naman yung lahat. Kumakaway pa ako sa mga guard. Good morning, kuya. Hey, good morning, Fwa. And nung nandun na ako, papasok sa elevator, sakto. Meron ng 3 taong nakatayo. At yung 3 tao na yon, kasama dun yung boss ko. Ayun na. Nung pagsarado ng pinto, nagulat na lang kaming lahat. Bakit ganun? Biglang may umalingasaw. Hindi na nun nakatiis sa baho si boss hanggang sa pinuna niya na. Sino yung amoy tae ng aso? Imposible yung mga amoy ng tae ng aso dito kasi araw-araw naglilinis yung facility natin. Naku boss, syempre hindi ako yung amoy tayo yung paa. Mabango at malinis yata to, bagong ligo pa. Tignan mo Monday, gwapo ako. Baka si Jonathan yung amoy tae boss, parating mabaho yan. Uy Gagi, nanisi ka na naman. Baka mamaya pa, ikaw yung amoy tae dito. Taas mo nga yung paa mo nang magkaalaman tayo. Sige Jonathan, tignan mo tong paa ko. Pag may nakita akong tae dito, papakain ko sa'yo. Syempre, si Kuya Fonin yung mayabang, tinaas ko kagad yung paa ko. At hanggang sa, oh my shit! Hello! Gusto ko na lang kainin yung tae sa sapatos ko. Nakatingin ako sa boss ko. Kita niya rin yung tae na nakadikit doon sa sapatos ko. Tapos ayun, sobrang lagkit nung tingin ng boss ko nun sa sapatos ko na may tae. Alam niyo gusto ko sabihin sa kanya nun. Tara boss, kain tayo ng tae. Pero yun, ayoko na talaga maalala to. Sige na, next na tayo. Squat number 2, upuan sa bus. Sa city na tinitirahan ko ngayon, ilan lang yung mga bus at jeep. Kasi puro tricycle ang uso. Kaya tuwing maaga ka papasok, punong-puno yung mga bus. Fortunately, nakaupo ako sa mga upuan bago mapuno yung sasakyan. Nung puno na yung bus, marami nang nakatayo. At merong malaking lalaki na tumayo sa harap ko. Nakakatakot siya. Alam niyo yung mga wrestler, ganun yung katawan niya, napakalaki. Nakatalikod siya sa akin hanggang sa nagpreno ng malakas yung driver. Sobrang inis na inis ako nung mga time na yun. Kasi mautak sana si kuya eh. Kaso ang haba ng utot niya, isipin mo yun pre, parang naging vacuum cleaner yung bunganga ko. Sinabay ni kuya yung utot niya dun sa pagpreno ni manong driver. Nakakadiri man aminin pero alam mo yun, nag-flashback yung pagkabata ko hanggang sa pagtanda ko. Kasi parang kalahati ng utot ni kuya na lunok ko. Hanggang ngayon nalalasahan ko pa yung huling kinain niya. Sukot moments number 3, karinderya. Kung college student ka na walang pera, isa sa mga magsasave sa'yo sa buong araw mo ay ang mga karinderya na malapit sa campus. Dito naman, parang fresh na fresh pa talaga yung memories sa utak ko. Kumain ako nun sa isang karinderya, tapos, nung pagkatapos ko na kumain, syempre iinom na ako. At kung madalas kayo kumain sa mga karinderya, meron silang mga baso doon na nakalagay malapit sa water dispenser. Kumuha ako ng baso, tapos nilagyan ko kagad ng malamig na tubig. Kasi hindi ako pwede mag-soft drinks, wala akong pera nun. Yung tubig nilagay ko, punong-puno pa dun sa baso. Uminom ako, bottoms up. Sarap sa pakiramdam, busog na ako. Bigla namang may sumigaw sa likuran ko. Isa siyang crew sa karinderya. Bigla akong nagulantang sa mga sinabi niya. Kuya,
Bakit ka uminom dyan? Yan yung mga hindi pa naugas na baso. Ate naman, kanina pa ako nakainom dito. Tingnan mo nga, naubos ko na yung laman ng baso. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nakakainis ka. Sakaling kaya kita dyan. Eh, hindi ka naman nagtatanong kuya, bigla ka na lang umiinom dyan. Ewan ko sa'yo. Che. Pero syempre, hindi ko naman sinabi kay ate na gusto ko siyang sakalin. Dito ko na nga pala tatapusin yung video natin guys. At kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe at share. And yan, salamat sa mga nagtapos ng video. At salamat din sa mga nag-send ng fan arts nila. Yan no, ilulup na lang natin yung video. Maraming salamat kay Mark Romeo Geronimo, kay Jobs Parole, at kay Mers ML. At sa mga nagpapa-shoutout nga pala, shoutout kina Bea Baldosa, Ana Marie Sibugay, Jasmine Ontorio, Chris Aquino, shoutout kay Nabs, shoutout kay Shirley Magalion, at shoutout kay Dayan Dayanan. Shoutout din kay Billy Boy Dayanan. At yun lang guys, maraming salamat. At comment lang kayo kung gusto nyo din ma-shoutout sa next video natin. Yun lang, bye! Project Field is now activated. All sound is initiated.